Mapagpalang araw, kaibigan. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa ospital po ako ng Maynila. Dito po sa waiting area ng dialysis center. Ano po? Kasi po, meron po akong dinalaw na isang kaibigan na gusto siyang ipag-pray pero nandun po siya sa dialysis center. Ihintayin ko na lang po siyang malipat doon sa kwarto niya. Ano po? Yan. Habang naghihintay po tayo ay magsishare po ako sa inyo ng Word of God. Po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Lahat po ng tao ay nagkakaroon ng sakit. Walang taong hindi nagkakasakit. Maging yung mga profesional o mga ordinaryong tao, nagkakaroon po ng sakit. Yang doktor, yang nurse, yung nasa linya ng medical ang kanyang trabaho, nagkakaroon din po sila ng sakit. Kasi po, human being, ano po, para bang natural na sa isang tao ang magkasakit tayo. Noong araw po, nung bata ko, palagalaga lang ng dahon sa probinsya, okay na. Pero habang tumatagal ang panahon, iba-iba po ang mga sakit na lumilitaw. At ang nangyayari po, habang tumatagal, tumataas po ang gamutan, yung pagbili ng gamot. Ano po? Parang, halimbawa po, isa kang bata, naghanap buhay ka. Pag naging senior citizen ka na, magre-retiro ka na, ang akin pong usual na nakikita, kumbaga yung nahipon mo, ay lahat pupunta sa ospital, pupunta sa health center, pupunta sa drugstore para yung sakit mo masustain mo para mabuhay ka. Yun po ang parang nakikita ko po sa ngayon, ano? Kaya kawawa po yung walang naipon. Talagang kawawa po, ano? Bagamat may mga hospital po na libre ang serbisyo, pero yung gamot hindi po libre. Napakahirap po ang buhay ngayon. Po, ngayon mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yang sakit, kapag ang isang tao po nagkasakit, may mga tao nagsasabi, pinarusahan ako ng Diyos. Yung iba naman, bagay nga sa kanya, nakarma yan. Marami po ang mga sinasabi ng tao. Yun. Pero actually, kumisan po kaya tayo nagkakasakit dahil na rin po sa kawalan natin disiplina. Pag nag-abuso po tayo sa ating katawan, natural. Kung ano yung tinanim mo, kasabihan, ay aanihin mo. Pero sadyang meron naman pong mahihingat sa katawan, pero bakit nagkakasakit din po sila? Kasi po itong environment po natin, punong-puno ng bakterya. Hindi po natin nakikita yung mga bakterya. Nakasama lang ng hangin, hindi mo alam, kapag nandun ka sa crowded na tao, yung hininga, naihininga mo, yun po, ano po, yung mga mikrobyo, bakterya, hindi mo alam kung sino ang merong carrier niyan. Wala pong nakakahalam. Kahit sabihin mo pang, ay ako naman, lagi akong nagpapacheck up sa doktor. Halos taon-taon, meron kaming check up, meron kaming family doctor. Pero magtataka ka, kahit na regular ang yung check up sa ospital, bakit dinadapuhan ka pa ng sari-saring karamdaman?
Actually po, yung iba naman nakukuha sa pagkain yan. Pagkain. Kasi po, ang dapat ang pagkain niluluto. May mga pagkain talagang sadyang hindi po niluluto. O kung niluto man nila yan ay half-cook kung tawagin. Yung pong sinasabi nila para yung sustansya, huwag mawala. Kasi nga daw po, pag naluto yung pagkain, yung sustansya nawawala dahil po sa init na dala ng pagkaluto. Pero sa totoo lang po, may mga nakikita po sa YouTube ngayon, napakuluhan na po. Pero makikita mo, pag in-slice na niya yung karning na yon, meron pa pong parasite sa loob na hindi po namatay sa init. Hindi po, may mga parasite pa lang hindi namamatay sa init. Yun, pag nakain mo yun, siyempre, buhay yung parasite o yung bakterya. Pag pumasok sa katawan mo, nagtuloy-tuloy yung buhay ng bakterya. Kaya, yung internal part ng yung katawan sa loob, yun po ang nasisira. Yun po ang aking sariling analisa o pag-aaral sa aking mga nakikita. Hindi po ako doktor o wala akong relasyon sa pagiging sa medicine. Yan lang po ang akin naobserbahan. Pero, ibig lang sabihin po, ang buhay ng tao may hangganan. Ang tao po mamamatay. Tingnan nyo po yung simenteryo. May mahabang nicho, may maiksing nicho. Ibig lang sabihin, may panahon na may namamatay na bata, mayroon naman namamatay na matanda. Pero ano pong ibig sabihin nito? Dapat habang nabubuhay ka dito sa mundo, tandaan nyo po, nung nandito po tayo sa mundo, dapat po hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa spiritual. Kasi po dalawa ang ating kalagayan. Meron tayong physical, yung nakikita nyo po sa akin, at meron tayong spiritual, hindi po natin nakikita yon. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang kanyang sulat sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Maliwanag po, Ang tao po, kumakain siya araw-araw, almusal, tanghalian, hapunan. Nagpapahinga siya sa gabi, natutulog siya. Pero magtataka ka, kahit anong ingat ng tao, nagkakaroon pa siya ng karamdaman. Paano pa yung abusuin mo yung katawan mo? Di mas malapit sa iyo ang karamdaman. Kahit nagtitik ka pa ng vitamin araw-araw, ano mang klaseng vitamin yan? Maganda man yan o hindi maganda, basta vitamin, magkakasakit at magkakasakit ka rin pa rin. Pero sabi ng Panginoong Yesus, kung paano nabubuhay tayo sa pagkain na araw-araw, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi po, yung pagkain pang araw-araw yun. Kaya kailangan, kung paano kumakain ka araw-araw, dapat sa salita ng Diyos, araw-araw ipinamumuhay mo. Yun pong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang mga tao po, hindi lang tayo nabubuhay sa pang-araw-araw na buhay natin pangangailangan sa pagkain. Dapat nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Ito po malaking problema ng tao. Ang tao po, pagalukin mo sa pagkain, hindi tumatanggi yan. Kahit busog na yan, kumakain pa yan. Lalo na kung yung inaalok mong pagkain, masarap, hindi niya pa natitikman. O kung matikman man yan, ay kung talagang masarap, mas gugustuhin niya kumain muli. Pero yung salita ng Diyos, yan po ang pinababayahan ng tao. Wala pong pakialam ang tao sa salita ng Diyos. Bakit po? May katwiran ng tao. At saka na lang ako lalapit sa Diyos kapag may kondisyon pa. Kailan daw po? Pag meron na akong sakit. Pero pag walang sakit, okay lang, wala pa naman dinaramdam Hindi, mas maganda po habang nabubuhay tayo, meron po tayong sakit o wala tayong sakit, dapat po
nang matutunan po natin yung salita ng Diyos, kailangan ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. Then pangalawa lang po yung pagkain. Tandaan niyo po, una muna ang buhay mo para sa spiritual. Kasi po, yung spiritual nasa loob. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma. Ang sabi niya po ay ganito. Babasahin ko po Roma 1:28. Sandali po, hinahanap lang natin. Wala po tayong kodiko. Tiyaga lang, ika nga. Pag may tiyaga, may nilaga. Ito po, Roma 1:16. Hindi ko iginaiya ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ano daw po yung salita ng Diyos? Kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya. Yan. Kapag ang isang mananampalataya, ibig sabihin ng mananampalataya, isinuko mo ng buhay mo kay Jesus. Ano po? Isa ka ng mananampalataya kay Kristo. Yung salita ng Diyos, hindi mo na kakalimutan yan. Buhay mo na yan. Pero pag hindi mo sinusuko ang buhay mo kay Kristo, yung salita ng Diyos, madalas mong pinababayahan yan. Kasi, hindi ka pa sumusuko eh. Hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa Panginoong Yesukristo. Pero kapag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, ang salita ng Diyos, hindi mo na rin pababayaan. Bakit? Magiging buhay mo na yan. Ano ang taglay ng salita ng Diyos ayon kay Apostol Pablo? Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Exclusively para sa mga mananampalataya lamang ang power ng Diyos. Ano po? Kapag may sakit ka, iiling ka sa Diyos. Magipagkatwiranan ka sa Diyos. Pero kung wala kang ginawa para sa Diyos, anong ikakatwiran mo sa Diyos? Anong ikakatwiran mo? Di wala po. Walang titignan sa iyo ang Diyos. Bakit? Wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Kaya tandaan niyo po, ang buhay natin, hanggat nabubuhay tayo rito, anong dapat natin gawin? Simple lang, kaibigan, mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Tingnan pa natin ang sulat ni Apostol Pablo. Tingnan muna natin ang salita ng Panginoong Yesus nang siya'y nangangaral dito sa lupa. Anong sabi niya sa 1:63? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ano daw po yung salita ng Diyos? Nagbibigay buhay or life giver in English. Kapag nabubuhay ka, tandaan niyo po, at nabubuhay ka sa salita ng Diyos, yung mismong buhay mong nasa loob, nasusustain mo yung buhay ng spirituality mo kasi nabubuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Yan ang sabi ng Panginoong Yesukristo. Anong sabi niya? Ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Amen. Si Apostol Pablo naman, anong sabi naman niya? Sa Unang Timoteo, tignan naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo. 4:6, Unang Timoteo. Ganito ang sabi ni Pablo kay Timoteo, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, hindi lang ikaw ang nakikinabang sa pagkaing espiritual, kundi pati yun tinuturuan mo. So maliwanag,
Yung nagtuturo at yung tinuturuhan ng salita ng Diyos ay parehong nakikinabang. Ang anong pakinabang nila? Ang sabi ni Pablo, spiritual food. Kaya yung salita ng Diyos ay pang-espiritong pagkain. Hindi po natin siya nakikita, hindi natin siya nginunguya, hindi naman natin siya linulunok. Ang ibig sabihin, pag pinakikinggan mo, pinapapasok mo sa iyong puso ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ang kaluluwa mo ay pinakakain mo ng yung spiritual food. Kaya importante po yung nabubuhay ka sa salita ng Diyos. Hindi mo po pwedeng baliwalahin yan kasi po magkasama yan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay din sa salita ng Diyos araw-araw. Magkasama. Kapag pinag-iwalay mo po yan, anong mangyayari? Weak, mahina. Mahina. Pero pag magkasama yan, kumakain ka ng pagkain mo para sa iyong physical, pinalalakas mo ang iyong pangangatawan, kailangan palakasin mo rin yung panloob mo, spirituality mo, para balance po siya. Hindi po pwede pinalalakas mo yung loob mo, pero itong physical hindi. O pinalalakas mo yung physical mo, yung spiritual mo hindi. Hindi po pwedeng ganon. Lagi po silang magkasama. Tandaan nyo po yan. Ang buhay natin dito magwawakas. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Meron pa pong talata nakalagay dito. Dito naman po sa unang Timoteo 4:16. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Alin yung patuloy mong gagawin? Yung pangangaral. Yung pagpapatutuho ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Anong benepisyo po? Bukod sa kumakain ka ng pagkain spirituality, at the same time, ang sabi ni Pablo, maliligtas ka pati yung nakikinig sa iyo. Parehas lang po ang benepisyo ng nagtuturo at yung tinuturuan o nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi po lamangan. Walang lamang dito. Baka sabihin nyo, mas lamang yung nagtuturo. Hindi po. Kung paano kumakain yung nagtuturo ng spiritual food, ganon din po kumakain yung nakikinig sa Kanya. At kapag dumating po tayo sa panahon na tayo mamamatay na, sa ayaw nyo po sa gusto, mamamatay tayo. Ako, marami na po ako nasaksiyan. Sa ospital mismo, namamatay ang pasyente. Bakit po? Sabi ko nga po sa inyo, doktor nga namamatay in the line of duty. Noong panahon ng pandemya, nurse, doktor, namatay po sa COVID-19. Yung isang doktor sa USC, dasigin doktor, yung babae po, namatay sa COVID-19 yun. Doon po sa lugar namin, may kilala kong doktor, nakita ko, hindi ko na nakilala. Bakit? Tinamaan ng COVID-19, buti nakasurvive po siya. Alam niyo po, ilan daw sila? 32 na pasyente. Siya lang ang nabuhay. Isipin niyo po yun. Mga ano po yun, mga medical po yun, ni doktor, may nurse. Pero namatay po 32 sa panahon ng COVID-19. Siya lang ang naligtas. Kaya nung makita ko po siya, bigla siyang nagbagong itsura niya, naging matanda. After COVID po, nakita ko siya, sabi ko, sino ka ba? Yun pala, yun na po yung doktor na tinatanong ko. Kasi nung araw po, yung anak ko po, dinala ko sa kanya. Nakakakwentuhan ko siya. Kaya nung ma-COVID-19 siya, after 2 years, isipin nyo po, ang tagal na recovery niya, 2 taon. Kaya nung makita ko po, tumanda, pumayat. Hallelujah. Doktor po yun Kaya sabi niya, napakahirap sabi niya, ang dumanas ng COVID-19.
Kaya ang maganda po, ang sabi ni Pablo, ulitin ko, unang Timoteo 4:16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Yung ginagawa ni Timoteo, nangangaral siya sa harap ng mga tao. Tingnan niyo po sa 13, ano sabi ni Pablo? Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Nangangaral po si Timoteo, gumagamit siyang Biblia, nagbabasa ng Biblia. Ano sabi ni Pablo? Basahin mo, ituro mo sa harap ng mga tao. Kung dumating po sa puntong mamamatay na tayo, huwag po kayong mag-alala. Bakit po? May langit kang pupuntahan pagkamatay mo dito sa lupa. Ang masakit niyan, pag binaliwala mo ang tungkol sa salita ng Diyos, wala kang iniisip kundi puro pakinabang para sa iyong physical, wala kang spiritual. Pag namatay ka, kaibigan, imbis na pupunta ka sa langit, sa impyerno ka pupunta. Wala kang magagawa kasi binaliwala mo ang Diyos. Kaya sa panahon natin, mas uunahin mo ang Diyos muna. God first kung tawagin yan. Yung dito panlupa, pang material, pabayaan mo na ang Diyos ang mag-provide para sa iyo niyan. Bakit? Pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, matibay, matatag. Pero pag ikaw ang naganap yan, lahat yan may hina. Anumang oras, anumang panahon, magigiba yan. Bakit? Ikaw ang gumawa niyan. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay niyan, daluyan ka man ng matitinding pagsubok sa buhay, hindi ka magigiba. Tandaan nyo po, yung pera nyo, sige, milyonarya, bilyonarya, marami kayong pera. Bakit? Kaya ba kayong iligtas ng inyong salapi na huwag kayong mamatay? Magpunta na kayo sa mga espesyalistang doktor sa buong mundo. Kaya ka lang gamutin, pero hindi kanya pwedeng pigilan ang kamatayan para sa iyo. Kahit bayaran mo pa siya ng gaano kalaki. Ang tao po nakatakda pong mamatay. Tignan po natin ang sinasabi sa Hebreo. Ganito po naman ang nakasulat sa Hebreo chapter 9. Ito po nakalagay 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Ibig sabihin po, talagang may takda na ang buhay ng tao. Dati po ang tao walang kamatayan, pero nang mahulog sa kasalanan ng tao, nagkaroon po siya ng kamatayan dahil po sa kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Kaya namamatay ang tao kasi po dahil sa kasalanan. Yun yung paghuhukom. Pero kapag ang buhay mo, nabubuhay ka rito at isinuko mong buhay mo kay Jesus, tandaan mo kaibigan, hindi mo na mararanasan ang paghuhukom ng Diyos. Pero pag binaliwala mo ang inaalok ng Diyos sa iyo, tinanggihan mo si Jesus, darating ang panahon, malalasap mo ang paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos, mahal ka. Lahat ng tao mahal. Kahit ano pang sama mo, pinakamasama ka mang tao, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi ka gustong mapahamak ng Diyos. Kundi ang gusto ng Diyos ay makarating ka sa piling niya. Tandaan niyo po yan. Tayo, anong pipiliin niyo po sa buhay ninyo? Makapiling ang Diyos o hindi? Ganun lang po yun. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kung mahal ninyo ako, ano pong sabi ni Jesus? 1:14, 15.
Kung inihibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maliwanag po ang sabi ng Panginoong Yesus. Kung atin siyang minamahal, anong gagawin natin? Susundin natin ang kanyang mga utos. Yung sulat ni Jesus Christ mismo po sa Mateo 6:63, ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Kapag sinunod mo yung gusto niya, sundin mo yung utos niya, yung salita niya, yung batas niya, ikaw mismo, personal, sinusuplayan mo ng buhay ang iyong sarili. Wala pong makagagawa niyan kundi ikaw lang, kaibigan. Kaya ang kapahamakan, ikaw rin ang gagawa niyan. Paano mo malalasan ang kapahamakan? Babaliwalaan mo ang salita ni Jesus. Mapapahamak ka pagdating ng araw. Kaya nga mayroong paghukom. Ano yan? Winawarningan tayo ng salita ng Diyos. Kahit anong yaman mo, mamamatay at mamamatay ka. Kahit anong hirap mo, kahit sabihin mo pang mahirap ka pa sa daga, mamamatay ka pa rin. Mas magandang mamatay ka, papunta ka ng langit kaysa mamatay ka. Mayaman ka, mahirap ka, pero sa impyerno ka tutuloy pagdating ng pangwalang hanggang kaparusahan ng Diyos. Yang impyerno po, eternal yan. Pag napunta ka ng impyerno, wala na pong lipat-lipat yan. Yung sinasabi nilang pag nasa impyerno ka, makakalipat ka sa langit, hindi totoo yan. Wala pong kasaysayan sa Biblia yung nasa impyerno lumipat sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, kaibigan, ayusin mo na ang buhay mo. Huwag mong sabihin maraming ospital, pero maraming pasyente ang namamatay sa mga ospital. Ako nasaksihan ko po yan. Nung araw po yung anak ko, nakakumpine po sa isang ospital. Yung kasama niya nakakumpine, 3 po yung namatay. Nakita ko po yun, kahit anong gawin ng mga doktor, hindi na po naisalba ang buhay ng mga bata. Pero praise the Lord, yung anak ko po, biyaya ng Diyos. Hindi niya po naranasan yung ganon. Pero yung 3 kabataan, bata, na kasama niya sa kwarto nakakumpine, sila po ay namatay sa kamay ng doktor. Hindi ko po sinasabing masama ang doktor. Ang doktor ay nagdudugtong ng buhay. Pero mas maganda, kahit mamatay ka, siguraduhin mo ang buhay mo, papunta ka sa langit. Paano? Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Ang sabi po ni Jesus, yung mga ibang tao kung kailan maraming problema at saka sila lalapit sa Diyos, marami po akong karanasan na ganyan. Pero sabi ng Panginoong Jesus, anong sabi niya dito po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Anong sabi ni Jesus? May problema ka? Lumapit ka sa akin. Yung ibang tao po, hindi sila lumalapit. Bakit? Kasi nga daw po, pag lumapit ka kay Jesus, ang daming bawal. Yun po ang kinakatakot nila. Sabi ko nga, bakit yung doktor, pag sinabi ng doktor, huwag kang manigarilyo, hindi ka naninigarilyo. Pag sinabi ng doktor, huwag kang uminom ng alak, hindi ka na uminom ng alak. Pag sinabi ng doktor, uminom ka ng gamot, bakit ka uminom? Bakit yung doktor pinaniniwalaan mo? Bakit ang Panginoong Yesus hindi mo pinaniniwalaan? Ano kayang dahilan? Pwede mong sabihin, kasi hindi ko naman nakikita si Jesus eh. Pwede kang magdahilan na ganyan, pero hindi po, maling-mali yan. Alam nyo po, ano sabi ng Panginoong Yesus? Ito pang wakas po. Nung nangangaral po siya rito, meron po akong babasahin, anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Ang kausap ni Panginoong Yesus dito, isa sa mga apostol niya na si Tomas.
Ganito po nakalagay sa 1:20:28. Ito po nakalagay. Basahin ko lang po Ito. 29 pala. 1:20:29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba? Naniniwala ka pa ba dahil nakita mo ako? Question mark po yun. Tinatanong niya si Tomas. Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Sabi niya kay Tomas. Ito po sa sinunod na salita ng Panginoong Yesus. Pinagpala silang hindi nakakita sa akin, gayon man naniniwala sila sa akin. Kita nyo po yung kasaysayan between Tomas at Jesus, kasi po si Tomas ay naging maduda siya nang sabihin ng mga alagad nung nabuhay na maguli si Jesus. Ang sabi niya, nakita namin ang Panginoong Jesus. Ang sagot ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko siya nakikita, at saka hindi ko pa naipapasok itong daliri ko sa kanyang tagiliran at saka sa palad ng kanyang kamay, sabi ni Tomas. Kaya nung magpakitang muli si Jesus sa kanila, inarap niya si Tomas. Anong sabi niya? Tomas, ito na. Tignan mo yung butas ng aking palad. Tignan mo yung tagiliran ko. Hilagay mo ang yung daliri, sabi niya. Kaya nanlumo ang Tomas. Ang sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Kaya yun po ang tanong ni Jesus kay Tomas. Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo na ako ngayon? Anong sunod na talatang ay salita ni Jesus? Yung hindi nakakita sa akin, sabi niya, pero naniniwala sila sa akin. Tomas, sila yung mapalad. Isipin niyo po si Tomas Apostol. Pinagsabihan siya ni Jesus. Kaya tayo pong mga tao ngayon nabubuhay. Hindi po natin nakikita si Jesus sapagkat si Jesus ay nasa langit. Ano lang ang dapat mong gawin, kaibigan? Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Accept Christ. Kahit anong mangyari, kausapin mo. Manalangin ka sa gabi. Pagariin mo sa iyong buhay si Jesus. Isuko mo ang buhay mo. Aminin mo ang iyong mga kasalanan. Wala ka naman magagawa, kaibigan. Isuko niyo po ang buhay niyo kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Ito pong inyong kaibigan, minsan pa, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Nandito po tayo ngayon sa Dialysis Center, waiting station ng Hospital ng Maynila. Kasi po, meron po akong dinalaw, may nag-request sa akin kung pwede dalawin ko itong pasyenteng ito at may share ko rin po sa kanya ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya hanggat iniintay ko po siyang matapos at nilipat sa kwarto, ito po, nag-video muna ako. Ano po? Ayan, kaibigan, nakangiti na ako. Alam mo na yan. Like and share. Kayo po na-share rin, share nyo nang i-share sa marami. Maganda po yun, i-share nyo sa marami. Ano po? God is good all the time. All the time, God is good. Hanggang dito na lamang, kaibigan, ang aking munting video. God bless us all.